And then we will have our Facebook Live on our page. Ang page po natin, yung mga followers lang po ang makakita nito. At this is a series on the prophetic insights on present truth. So mga presenting katotohanan po na ating pag-aralan ay naitala po sa banal na kasulatan, kaya nga po atin pong sundan at atin pong maunawaan na ang Panginoon pala po ay mayroon na pong iniisip para sa hinaharap. Siya po ay God of order na kung saan ay lahat ng mga pangyayari sa nakaraan ay especially yung mga writings ng mga prophets ay naitala po yan para po sa ating kapakinabangan. Okay, so dito po tayo ngayon sa page natin. We will live on Facebook, SDA Online Study. So anyone can type the SDA Online Study. They can follow up our lesson series. Okay? Welcome po sa ating mga kapatid. Nandito po tayo sa ating pagpapatuloy ng ating presenting pag-aaral po dito sa banal na kasulatan, present truth. Ito po ay prophetic insights na kung saan ay matagpuan po natin sa banal na kasulatan, especially dito po sa Zechariah chapter 6. Ang main thought po nito, ang title niya po talaga ay The Great Paradox of the Ages. Pero ang laman po ng mensahe ay purification of the church. Dahil ito po ay sukdulan ng yung parang the last part of the paradox of the ages, that God will actually purify the church. Okay, para po sa ating introduction purpose po ng pag-aaral na ito, to reveal the judgment of the living in the SDA Church. Kaya mayroon pong tinatawag purification of the church. At ito po ay natala po sa propesiya, Malakay chapter 3 verses 1 to 4. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye shall seek shall suddenly come to his temple. Kaya darating po siya sa templo. At yun po ay may kaugnayan sa ating napag-aralan sa Revelation chapter 14, na kung saan ang the fourth angel ay nandun po sa templo. Temple is actually the church, where it will be the first to be purified. May purification po. Okay, kaya sabi po rito, but who may abide the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soup. And he shall sit as a refiner and purifier of silver. And he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, and as in former years. So yan po yung ating paunang pananalita po dito bago po tayo magpatuloy. Atin pong hilingin sa Banal na Espiritu na tayo po ay gabayan sa ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samot-tiling sinyo, nagpapasalamat na mayroon po kaming pagkakataon virtually na makapag-aral po ng inyong mga salita. Tulungan nawa ang bawat isa sa aming Panginoon na itong aming pag-aaral ngayon ay maging kapakinabangan po sa aming spiritual na buhay, na ang pananampalataya po namin ay lumago sa pagkakilala po sa mga pangyayari na nangyari at mga pangyayari na mangyayari pa po. Tulungan ang bawat isa sa amin, katulad kasama po ng aming mga mahal sa buhay at mga sumusubaybay po sa online, sa virtual na study na ito. Patuloy namin inasahan, kayo po ang siyang mangusap sa bawat puso.
At sa mga nakikinig at nanonood ng video ito, Panginoon, ay patnubayan po nawa sila. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Now, dito po tayo. Isang thought actually na nakuha natin. Sabi po rito sa thought na iyo, ito po yung thought na nais ko pong i-share din sa inyo. Those who have not been in the habit of searching the Bible. So kung hindi po tayo sanay at hindi laging nag-aaral ng Biblia para sa ating sarili at hindi nagtimbang-timbang ng mga katotohanan sa Biblia, have confidence in the leading men. Kaya maniniwala lamang sila kung sino po ang nangunguna. And accept the decisions they make. Yan po ang karamihan sa mga tao ngayon na they are just listening and following whatever the leading men. Kung sino po ang nangunguna, ayun po ang kanilang sinusundan. At sabi nga po dito, and thus many will reject the very messages God sends to His people if these leading men or brethren do not accept them. Kaya napaka-importante po mga kapatid na yung mga leading men ay converted. Pero kung hindi po sila tinawagan ng Panginoon, ay sila pa po ang gagamitin ng kaaway para ma-reject and the very message that God will send to the church. Kaya sabi po rito, no one should claim that he has all the light there is for God's people. Kaya wala pong makapag-claim na nasa kanya na yung lahat ng katotohanan, lahat ng liwanag. The Lord will not tolerate this. Hindi pa yan paintulutan ng Panginoon. He has said, I have set before thee an open door. Kaya bukas po yung gawan, yung pintuan. And no man can shut it. Ano po yung door na yon? Even if all our leading men should refuse light and truth, the door will still open or remain open. Kaya kung hindi tatanggapin po ng mga leading men, tayo po, tayong mga followers, ay dapat mo makinig sa mensahe. So yan po yung isang kagalakan na kung tayo po lamang ay makinig, then the light will shine through us na tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Na kahit lahat pa ng mga leading men, mga kapatid, ay hindi po sumunod o hindi po makinig, ay dapat po tayo ay buksan po natin ang ating isipan. Sabi nga po rito, the Lord will raise up men who will give the people the message for this time. So ang Panginoon po ang magpatayo o magtatayo po ng mga taong magdadala ng mensahe. So ibig sabihin mga kapatid ay siya po ay tatawag ng mga mensahero na ibahagi po ang katotohanan ito sa iba. Kung ang mga leading men cannot bring this truth to the people, then there are people who will be used by God na gagamitin po sila ng Panginoon para ihatid ang katotohanan para po sa bayan niya. So ang Diyos po ay kilala niya ang kanyang-kanya at yung mga kanya ay naka-identify, alam din po nila ang voice ng shepherd. Okay? Kung they are the true sheep of God. Sabi po rito sa Malakay, chapter 3, verses 1 to 4 natin pong binasa kanina, this passage is not the second coming of Christ. Kasi kung pansinin po natin, tingnan po natin, behold, I will send my messenger and he shall prepare the way before me. And the Lord whom you seek shall. So ito po yung tandaan po natin. Nang sabi po sa talata, magpapadala po siya ng mga mensahero. At ito po ay siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Bakit po? Dahil ang Panginoon ay suddenly come to His temple. Ang tanong po dito,
ito po ba ay pagdadating o coming niya sa world? No. Temple is what? Temple po sa Bible prophecy is our body. Okay? And body of Christ on earth is the church. Iyon po ang dapat natin tandaan, ano? Na yung unang application po niyan, temple po sa Bible prophecy, ay especially doon sa Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, our body is God's temple. Okay. So, siya po ay darating sa atin. Ibig sabihin, not in person, but in spirit. Ano po yan? Dahil doon sa promise niya po sa John chapter 16 verse 13. Ano pong sabi niya? Sabi ito, howbeit then when I will go to the Father, I will send you the Holy Spirit, and He will be the representative of Christ on earth, the Spirit of truth. Okay? So ang katotohanan po ay siyang manahan sa templo. Ang templong ito tayo. Okay? So ang sinasabi po rito, suddenly come to His temple. Behold, He shall come, said the Lord of hosts. But who may abide the day of His coming? Bakit po? Hindi nila alam kung kailan po siya darating. Kaya sino kaya makakatayo? Dahil He will come as a thief. Yun po, ito po yung tinatawag natin coming as a thief. Dahil hindi po nila alam na dumating na pala ang Panginoon. Dahil kung ang katotohanan po ay dumating sa atin at nireject po natin, ay we close the door that God is opening for us. Ito po yung sinasabi natin na it will never be closed. Even those leading men, kahit yung mga nangunguna sa mga iglesia ay mag-reject nito, ay bukas pa rin po yan sa mga taong nakikinig. Sa mga taong handa na mag-aral ng kanyang salita, ay bukas po yan. Kaya, He will come suddenly in His temple. And that is you and me. So kung tayo po ay handa na tumanggap po ng mensahe niya, kaya siya po ay dumating sa atin. Okay? True. The truth. Kasi sabi ni Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So sino po yan? Si Kristo. So kung dumating po sa atin ang katotohanan at nireject po natin, nireject natin yung dumating na sudden come in the temple. At sabi nga po rito, who shall stand when He appeareth? For He is like a refiner's fire, and like fuller's soup. And He shall sit as a refiner and purifier. Yan po yung sinatabi natin na purification. Ano? So patuloy po tayo. Sabi po rito na this coming is to His temple. The SDA Church. Dahil ang SDA Church po ay composed of people. So people, the people who are the temple of God. So when they are corporate body, that is a church. So ang Panginoon po ay darating sa mga nanampalataya sa tunay na iglesia. Okay? So yan na nga po. The church, the SDA Church, to purify it. Then use the purified people, 144,000 sons of Levi, as His ministry to the world. Yan na po yung pagliligtas ng Panginoon sa buong sanglibutan. Kaya inianda niya po ang kanyang bayan. At sabi nga po rito, to bring converts in a righteous way in the time of the loud cry. Kaya yun po yung ating papag-aralan. Actually, sa una nating mga series ay napag-aralan po natin yung when the Spirit comes and when also when the rain falls. Yung rain falls na yun, mga kapatid, that is actually the messages that falls on us, the grasses of the earth. Na kung saan ay yan po yung mayroon pong early rain na yun po yung magpapatubo para mag-germinate yung katotohanan. Kaya bilang Seventh-day Adventist po ay nakatanggap tayo ng paunang ulan.
Ang panghuling ulan, ito na po yung fourth angel's message. Ito na nga po yung magpapahinog sa atin. Kaya kung tayo po ay direktang nag-aral nito, katulad po sa ating kapatid Sister Susan, ay direct po siya na talagang natanggap niya po yung mensahe, the early rain, at magkasunod lang po. Dahil itong fourth angel's message, ito po yung magpapahinog. Okay? Magpapahinog po sa ating pananampalataya. So sabi dito, the messenger who comes is the message of the fourth angel to the church. The message that seals the 144,000 who have accepted it. So kung sino po ang tumanggap na mensahe po ng third angel's message, yun po yung Seventh-day Adventist message, at sila po ay candidates for the fourth angel's message that they will be actually purified. Okay? Sabi po rito sa Testimonies for the Church, page 80, but the days of the purification, ito na po yung talagang laman ng ating mensahe, purification of the church, are hastening apace. Talagang napakabilis po ito dahil darating po yung paglilinis sa loob ng iglesia. God will have a people pure and true. The Lord will manifest that this fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor. Kaya yun po talagang kanyang lilinisin ang kanyang iglesia. Kaya nga po sabi pa rito sa Testimonies for the Church, Volume 1, 100, page 100, the church must be purged, and it will be, that every lukewarm, kaya itong lukewarm mga kapatid ay nasa gitna lang siya. Ibig sabihin na hindi mainit, hindi malamig. Ang kanyang kondisyon ay kampante. Kampante, okay na ako, dito na ako, may kaligtasan na ako. Kaya kung yan ang kondisyon po natin, ay hindi na tayo lumalago na ang pagkaalam po natin, we are rich. Tayo po ay parang nagmamayabang na, bakit ako lilipat dyan? Bakit ako pupunta dyan? Dito na sa akin ang katotohanan. Dito na ako namuhay. Dito na ako pinagpala. Yan po yung karamihan na sinasabi ng mga mananampalataya na hindi na sila gusto umalis. Hindi na sila gusto na magkaroon pa ng dagdag. Kundi kampante na po sila, napuno na sila sa kanilang nalalaman. Halos lahat po ng iglesia ganito ang kalagayan, na they are contented with what they believe. Kaya hindi sila lalago kasi kung anong natanggap nila na mensahe, yun na yun. Wala nang growth, mga kapatid. Kaya yun po yung kalagayan ng iglesia na hindi madatnan ng Panginoon yan. Ibig sabihin, they will be rejected by the Lord because they are kampante. Kampante na po sila na they are satisfied with their position. Sabi nga po rito na the church must be purged, and it will be, that every lukewarm professor could realize the clean work that God is about to do among His professed people. Testimonies to Ministers, page 414, the purging and cleansing will surely pass through every church in our land. So bawat iglesia po yan ay mayroong judgment na mangyayari po. Kaya dito po sa ating pag-aral sa Sikaraya, kung mayroon pa kayong Biblia, ay pwede po natin buksan para atin pong basahin sa Tagalog. Sikaraya chapter 6, 1-8. Kung mayroon po kayong Biblia, Cebuano man or Tagalog, we can read this one bago po natin i-explain para po ating maunawaan. Okay? Mayroon po ba kayong Biblia dyan? Buksan po natin dito sa Sikaraya chapter 6. Ito lang po yung ating tuunan ng pansin, chapter 6 verses 1-8.
Okay? Tingnan po natin sa Sicaraya chapter 6. Sicaraya 6. Okay. So, okay, pwede niyo pong basahin. Makakuan po kayo dyan. Ito po ay sa Poimen. Okay po. Basahin ko po. Sige po. Ayan po pala. At itinanaw ko uli ang aking mga mata at aking nakita at narito, lumabas ang apat na Karo. karo sa pagitan ng dalawang bundok. At ang mga bundok ay mga bundok na tanso. Sa unang karo ay may kabayong mapula at sa ikalawang karo ay may kabayong natatakpan po. Maitim. Maitim at sa ikatlong karo ay may mga kabayong maputi. At sa ikaapat na karo ay may kabayong ano po yun? Kabayong Kulay abo. Kulay abo, yes. Ang magkagay ako'y sumagot at sinabi ko sa anghel na nakikipag-usap sa akin, ano ang mga ito, Panginoon ko? At ang anghel ay sumagot at nagsabi sa akin, ito ang apat na hangin sa himpapawid na lumalabas na pinakasugo mula sa harapan ng Panginoon. ng Panginoon ng buong lupa. Ang karo na kinasisingkawan ng mga kabayong maitim ay lumalabas sa dakong lupaing hilagaan at sa mga maputi ay lumabas na kasunod na mga yaon at ang mga kulay abo ay nagsilabas sa dakong lupang timogan. At ang mga malakas ay nagsilabas at pumilit na yumaon upang malibot ang lupa at kaniyang sinabi, kayo'y magsiyaon at magsiparoot parito sa buong lupa. Sa gayo'y sila'y nagparoot parito sa buong lupa. Verse 8. Verse 8. Hallelujah. Chapter 8. Verse 8, nang magkagayoy, niyawan niya ako at nagsalita sa akin na nagsasabi, narito silang nagsiparito sa dakong lupaing hilagaan ay napatahimik sa aking diwa sa lupaing hilagaan. Okay. So yan po yung mga kapatid nakuha natin na ito po ay isang pangitain o isang pagsasalarawan kung ano po ang nangyayari po rito, no? Na ito po ay yung apat na karwahe ay mayroon pong kanya-kanyang mga kabayo. Okay. At mapapansin po natin yung unang karwahe ay mayroon pong ano pong klaseng horse ay ito po ay ang unang chariot ay red. Pero bago pa man yan ay nakita muna ni Sicaraya dito, no? Nakita niya po na mayroon pong apat na chariots. Na itong apat na chariots na ito ay sa gitna po siya ng dalawang bundok. At itong bundok, mga kapatid, ay ano po siya? Bundok na tanso. Ang tanong ngayon, mga kapatid, mayroon po bang bundok na tanso? Okay. So yan po ay hindi natin ma-apply na literal. Okay? So ibig sabihin, dito po ay mapapansin natin na this is a symbol. Mga simbolo po na nagpapahiwatig ng something else. Okay, tingnan po natin yan mamaya. Tandaan lang po natin na itong karwahe na apat ay lumabas sa between o sa gitna ng dalawang
bundok na tanso. Okay, maaari atin pong ma-imagine na mayroon pong 4 na karwahe na lumabas doon mula sa gitna nitong 2 bundok. Ang unang karwahe ay mayroon po siyang pulang mga horses. Okay, tingnan po natin mamaya yan. Kaya take note of nauna, yung pula. Ang pangalawa po, the second chariot ay black horses, itim. Itim na mga kabayo. At yung pangatlo ay puti. Okay. At itong puting puting horses, mapapansin natin mamaya na sinundan niya yung black horses. Pero yung red horses po ay wala patutunguhan. Okay, tingnan po natin mamaya. And in the fourth chariot ay may 2 klase ng kabayo. Ano pong 2 klase na yon? Grizzled at saka bay. Itong grizzled, mga kapatid, ay abu-abuhin. Okay? At yung bay ay parang malakas na kulay. Ito po yung kulay niya, no? Bay. Ito po yung grizzled, gray. Okay. Then I answered and said unto him, and to the angel that talked with me, what are these? Ano po ba ito, mga anghel? Ano po ba ito? My Lord. And the angels answered and said unto me, these are, ito po ay 4 na 4 na espiritu ng langit. Ibig sabihin, these are heavenly sent messages or heavenly movement na nangyayari po sa lupa. Kasi sabi po rito na which go forth from standing before the Lord of hosts of all the earth. So ito po ay pangyayari sa lupa. Okay, so tandaan natin, mga kapatid, na these are actually spiritual or heavenly movements that come out between the 2 mountains, which are mountain of brass. The black horses, wala pong binanggit kung saan po napunta yung red, Kasi pag pula po signifies of blood. Okay. Blood po, So, ibig sabihin ito ay mga taong namatay or pinatay. Okay? Dahil ito po ay kasaysayan ng bayan ng Diyos. The movement or the church that exists in the history of the world. Ito po ay kasaysayan ng iglesia. Okay, tingnan po natin mamaya sa ating patuloy na pag-aaral. The black horses which are therein go forth into the north country. At alam niyo po yung north country ay kung galing ka po sa Jerusalem, okay? Kasi ang sentro po ng earth ay Jerusalem. North po niyan ay, saan po yan? Ano po yung north niyan? Ay Babylonia. Okay, Babylon po yan. So, if we have this north country so ibig sabihin yung black horses ay pumunta po sa north, sa Babylonia. Tingnan natin mamaya sa Biblia po. Sa Biblia po yan. Pinapaunahan ko lang po kayo, at least makita po ninyo kung ano po ang ating patutunguhan sa pag-aaral na ito. And then the white go forth after them. So ang puti po ay sumunod din. Pumunta din ng north. And the grizzled, ang grizzled po ay go forth toward the south country. Ano naman po yung south country? Egypt. Sa south po ng Jerusalem ay Egypt po yan. Okay? And he said, get you hence. Mayroon pong kaman. Ibig sabihin, itong dalawang horses ay dapat maputol. Kasi 2 set of horses. Ang isa patungo sa Egypt, ang isa naman patungo sa buong sanglibutan to preach the gospel. Tingnan po natin itong larawan. Okay. Ito po ay illustration lamang, inspired na illustration ng pinakita kay Sicaraya. Okay, mapapansin po natin dito na mayroon pong 2 mountain. Itong 2 mountain na ito, mga kapatid, ay brass.
atin pong pag-aralan kung ano po ang characteristic of brass mountain. Sa gitna po nito ay may lumabas na 4 na karwahe. Ang una po dito ay red horses. Yan po ay mula doong 508 sa panahon po ng ito ay Apostolic Church. Yung Apostolic Church, mga kapatid, ay ibig sabihin yan with eternal qualities na sila po ay tanso. Tanso po ang kalagayan nila. Bakit? They are powerful at that time. Ano? So ibig sabihin itong dalawang mountain na ito ay represents a pure church. Pure po siya. Tingnan po natin mamaya yan. Ano? So ang una nitong karwahe ay pula ang kanyang horses. Ang pangalawa po ay pumunta sa North Country, which is Babylon, the black horse. And then, itong white horse ay sumunod din po sa kanya. At itong karwahe na may dalawang horses, set of horses, ang isa po ay gustong pumunta sa South Country, ang isa naman ay gustong pumunta sa sanglibutan o to the world. Okay? So tingnan po natin kung ano po ang kahulugan niyan. Okay? So bago po ay dapat malaman natin kung anong mountain sa Bible prophecy. May mga talata, no? Pwede nyo po ma-screenshot at I can also share the PowerPoint to you. Mountain po ayon sa Bible prophecy ay reference of a church. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, itong 2 mountains are the pure church. Okay? Ang brass po, ano po ang brass? According to the World Book Encyclopedia, Volume 2, page 467, tells us that brass is a pure metal that doesn't corrode or rust. Hindi po kinakalawang. Meaning, the 2 churches represented are in a state of purity. So ito po yung pangahulugan nitong tinatawag nating brass mountain na siya po nasa estado ng dalisay. Pure. Okay, tingnan po natin. Time of the mountains of brass. According po sa Great Controversy, 384 and 385, during the lives of the apostolic, the church remained comparatively pure. So, na-identify natin po yung unang mountain. Yung unang mountain, apostolic church sa panahon ni Kristo. Ano? No? After po namatay si Kristo, nagkaroon po ng pure church. Okay. Yung pure church na yon mga kapatid ay mayroong katatagan dahil God poured out the Holy Spirit at the time during the Pentecost. Okay. So during the Pentecostal power, ang church po ay nasa kalagayan ng purity. Sabi pa po rito sa Great Controversy, this prophecy received its partial fulfillment in the outpouring of the Holy Spirit in the day of Pentecost. But it will reach its full accomplishment in the closing work of the gospel. The 2 mountains, 2 Pentecost of the 120 disciples and of the 144,000 in the loud cry. Okay, nakita niyo po ang picture. Ang unang Pentecost po, numbered 120. Pero ang second Pentecostal power ay 144,000. So in between ay proseso ng paglilinis ng Panginoon ng kanyang tunay na iglesia. Okay? So nakita po niyo mga kapatid itong kahalagahan na napag-aaral dito sa Zechariah chapter 6 na karamihan po ay hindi nakaunawa nito. Okay.
Sabi po rito sa Bible Commentary, Volume 6, page 1055, the Lord did not lock the reservoir of heaven. Hindi po nisirado ng Panginoon ang reservoir or tawag nito, yung kalalagyan o lagyanan ng mga katotohanan. After pouring His Spirit upon the early disciples, we also may receive of the fullness of His blessing. It is with an earnest longing that look forward to the time when the events of the day of Pentecost shall be repeated, even greater power than on that occasion. So mas malaki ito mga kapatid na pag-pour out ng Spirit. Dahil sa Joel chapter 2, verse 28, all flesh will receive the power of the Holy Spirit, and that will be a great evangelization of the earth na i-gather po yung second fruit. The valley between the mountains, ito po yung valley na pinanggalingan niya. According to Thessalonians chapter 2, verse 2 to chapter 2, verses 3 and 4, let no man deceive you by any means, na sana ay wala pong magliligaw sa atin. For that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposes and exalted himself above all that is called God or that is worship, so that he has God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Ang falling away po dito mga kapatid, yung pag-deteriorate ng kalagayan ng Apostolic Church. So, maliban nga po daw maipakilala yung man of sin. Itong man of sin ay during the dark ages, yung papacy. Okay? Lumitaw po yung papa dyan. Konektado po ito sa pag-aaral natin sa Daniel chapter 7. Okay? Kaya nga, kailangan natin pag-aralan yung Daniel chapter 7 dahil nandun po yung little horn. Yung little horn na yun mga kapatid is actually a symbol of papacy during the dark ages. Kaya ito po yung falling away. This is a time when the church was actually persecuted. Na wala pong katutuhan o wala pong pinagbawalan po yung pagbabasa po ng Biblia. Kaya tinawag po siyang Dark Ages. Okay? So during the time, ay mayroon pong mga movement or pinili ang Panginoon na mag-preserve ng katotohanan. Kaya mayroon po siyang mga karwahi. Yung karwahi po, mga movement po yan. Mga churches na kung saan ay nagpapakilala o nagpapakita ng gawain ng Panginoon. Kasi sabi nga po doon, saan ang galing mga horses na yon? Yung karwahe, galing sa Diyos. Ibig sabihin, ay heavenly sent. Sila po ay nanggaling sa Espiritu ng Panginoon na siyang magdadala ng mensahe sa sanglibutan during the dark ages. Kasi may falling away nga po, yung pagbulusok ng katotohanan, tinapaktapakan po yan. It was actually trodden down. At dito po sa Great Controversy, naitala po itong mga kalagayan na kung saan ay nagpapahayag na mayroon pong iglesia na lumitaw na naging hadlang dito sa katotohanan na ihahatid po ng Diyos sa kapanahunan na kung saan ay this is actually characterized or described as valley. Okay? The time between the two Pentecosts. So, nandito po tayo sa valley. Ano po? So, kaya nga po ay dapat nating pag-aralan ito. 4 na chariot.
Ano po yung apat na chariot na yon? Okay. According sa Zechariah chapter 6 verse 5, these are the four spirits. Okay. Apat na espiritu of the heavens. Ibig sabihin ay spirit heavenly sent na mga mensahero. Okay? Which go forth from standing before the Lord of all the earth. So ito po ay mga simbolo lang, no? The church now not in her pure with tears in it, carrying messages from heaven during the 4 periods of the valley state. Yan po yung ating pagkaunawa dito. Ayon po sa Biblia, no? Na kung saan ay walang ibang pangahulugan ito, kundi ito po ay mga mensahero or mga kaganapan sa kasaysayan ng iglesia. Okay, tingnan po natin. Ang horses, ano naman po ang horses sa Bible prophecy? Kung atin po mababasa ang Zechariah chapter 1 verses 8 to 11, ay mapapansin po natin dyan na nagsasalita. Nagsasalita yung horses. Na tinanong sila, saan pa kayo galing? Saan kayo pupunta? Galing kami sa pag-ikot. Sa pag-ikot at nagmiminsahe. Yan po yung mababasa po natin dito sa Zechariah chapter 1 verse 8 to 11, Zechariah chapter 10 verse 3, and then Zechariah chapter 14 and 20. At ganun din po sa chapter 2 ng Joel. Joel chapter 2 verse 4. Pulling or leading the chariots will mean the ministry. Ibig sabihin nito mga kapatid, sila po yung mga leaders, mga horses, nag-umihila ng kasaysayan ng iglesia. So, ministry of the church in the 4 periods of the valley state. Their colors reveal the time it is operating in, as well as the character of the ministry leading. So, mayroon na po tayong picture, no? Na ito po yung pula ay mga martis po yan. Itong mga leaders na ito ay black. Ibig sabihin kadiliman. During the Dark Ages po ito. Kasi mula po yan noong 538 up to 1798. Yan po yung during the Dark Ages. Sino po ang nangunguna dito? Papasi. So during that time, pinagbawal po yung Biblia. Okay? So sa kasaysayan ng iglesia ay mula noong 538 up to 1798, ito po ay 1,260 years. Ayon sa Daniel chapter 7 verse 25. Okay? Yan po yung period nitong Dark Ages, the Black Horse. And then, mula noong 1798 up to 1844, ay mayroon pong movement po dyan, mga reformist, hanggang dumating po siya sa panahon ng yung Millerites sa kay William Miller. Ayan po ay nangyari in 1844 hanggat 1890. So yan po yung lumabas yung 1798, sorry. 1798 up to 1844. Ito po yung mga Protestant churches na lumabas po rito. Na ito po ay white, representing purity. Pero sinundan po nila, sumunod po sila doon sa itim. Okay, tingnan po natin, patuloy. The first chariot. Sino po yung first chariot? As we were traveling along, we met a company according to early writings, page 18 and 19. I noticed red as a border on their garments. I asked Jesus who they are. So tinanong po ni Ellen G. White kasi si Ellen G. White po nagkaroon ng vision. Okay? At nakita ni Ellen G. White yung nagtatravel, nagparada kasi may mga uniform. May mga uniform po yung mga banal. Ang itong grupong ito na nakita ni Ellen G. White
ay mayroon po silang border sa kanilang damit na pula. Kaya tinanong ni Ellen G. White si Jesus. I asked Jesus who they were, kung sino sila. And Jesus answered and said, they were martyrs that had been slain for him. It was the period of martyrdom, time of the red horses from 508, when the Sabbath was removed from the Christian church to the setting up of the papacy in 538 AD. Kaya may kwan po tayo, may history na pinalitan po ang Sabbath kailan? Nagumpisa po yan actually nagumpisa po talaga yung pagpalit ng araw ng pagsamba 331 AD. Sa pamagitan po ni Constantine the Great. Si Constantine the Great po ay nagkaroon po siya ng first Sunday law na lahat po ng tao ay dapat magsamba sa araw ng Sunday. Kaya mula noon, 331 AD, ay lahat po ng mga Kristiyano dahil under the Roman Empire. Ang Roman Empire po ay gusto nilang sakupin ang buong lupa. Kaya nagpatayo po sila ng Roman Catholic Church. Okay? Kaya Roman Church. Kaya yung Roman Catholic, yung Catholic po na ibig sabihin, kung inyo pong basahin sa Webster Dictionary, ang Catholic po ay ibig sabihin ay universal. So universal o unique. Yan po yung ibig sabihin ng Catholic. Kaya kung sinabi mong Roman Catholic, ibig sabihin yung mga Roman, they want to universalize the world. Gusto nila sila'y manguna. So yan po yung Roman Catholic. So dito po ay mapapansin natin na the time of the red horses, mayroon pong mga martir dito pinatay. Pag hindi sumunod, ay papatayin. Yan pong nangyari actually during that time. Okay, 508 hanggang 538. Yung 538 naman, yun po yung pagtatayo or pag nagkaroon ng kapangyarihan yung Papa. Okay? Now, second chariot. Yung second chariot po, ang colored black, spiritual darkness, spiritual bondage. The time when the Bible was removed from the people during the Dark Ages, 538 to 1798. The leaders of the Reformation that time, Hus, Luther, Knox, Wesley, worked in this period to try to revive the doctrines of the apostles, but were persecuted by their church leadership. So yun po yung nangyari sa kay Hus, John Hus, kay Jerome, kay Luther, kay Knox, John Knox, John Wesley. Ang nangyari po sa kanila ay they were persecuted. Okay? So yan po yung second chariot. Ang third chariot po, white horses, ito po yung kapanahunan ni Miller. William Miller, na kung saan ay ito po yung movement noong 1843, 1844 na pinangunahan po ni William Miller. Kaya tinawag po silang Millerites. At they were considered as Philadelphia, the Church of Philadelphia. At ang sunod po niyan ay Laodicean Church. Okay? Nasa pana po. Ang North Country po, okay, ito po yung kaulugan ng North Country sa Bible. According to Ezekiel chapter 26 verse 6 and 7, tinawag po ito na yung North Country is Babylon. Okay? Kaya nga po, the reformers went out to protest against the doctrines of the papacy, but finally quieted his spirit, his message there. So ibig sabihin ay naging tahimik po yung mensahe doon sa North Country, Babylonia. Okay, ibig sabihin na natigil
napatigil po yung mensahe doon, na nahimik. Okay? Kaya nga po ang Panginoon ay talagang gather the people not in Babylon but in the world. Okay? Kaya nga po ay patuloy po yung pagmensahe dito. Kaya itong pang-apat na karwaye, okay? The fourth chariot has two leadership. Kaya mayroon pong giikan sa loob ng iglesia. May dalawang movement po dyan. Yung one chariot with two sets of horses. Dalawang leaders. Kaya kung dalawang leaders, mga kapatid, ano pong mangyari? Maghilahan. Kaya there is a struggle among the Seventh-day Adventists. Kaya nga po ito ay nasa prophecy na bakit may mga grupo ng mga Adventista kuno. Kasi inaccuse po tayo na hindi tayo Adventist. Pero we are all Adventist. Pero dalawang grupo kasi ang nasa loob. Wheat and tares. May good fish and bad fish nasa loob ng iglesia. May foolish virgin at saka wise virgin. Yan po yung lahat na yun ng mga parable ni Jesus Christ is actually referring to the church in our day today, the Seventh-day Adventist. Kasi ang Seventh-day Adventist po have the sign of God's people. Ezekiel 20:20. Ano pong sign ng God's people? Sabbath. So kung sila po ay nangingili ng araw ng Sabbath, then they are God's people. Yan po ang sabi doon sa Ezekiel 20 verse 12 and 20. Mayroon po tayong basihan yan, mga kapatid, na pag sila po ay sumasamba sa araw ng Sabat, yan po ay signal o sign na sila po ay bayan ng Diyos. Kaya walang iba po na bayan ng Diyos kundi yung Seventh-day Adventist because they are observing the Sabbath. Kaya nga po, ito po yung katotohanan na kung saan ay napabilang po tayo sa bayan ng Diyos. Okay. Ngunit sa bayan ng Diyos, mayroon pong dalawang set of horses na naghihilahan. Okay. Ito po ay a new life is coming from heaven and taking possession of all God's people. But divisions will come in the church. Two parties will be developed. Kaya God will purify the church. Ito na po yung mensahe natin na there are two opposing influences according to Testimonies to Ministers, page 46. There are two opposing influences continually exerted on the members of the church. One influence is working for the purification of the church and the other for the corrupting of the people of God. Kaya klaro ito, mga kapatid, na ang ating iglesia sa ngayon ay there is a conflict, may controversy na nangyayari po dahil nandito na po sa prophecy. Nasa prophecy po si Zechariah chapter 6 na naghihilahan. Kaya nga po ay dalawa po yung influensya na nag-exert sa ating church. Ano po itong influensyang ito? Ang isa po ay going to the South Country. At alam niyo po ba, mga kapatid, kung anong South Country? South Country is Egypt. At ano po ang ibig sabihin ng Egypt sa prophecy? Ito po ay worldliness. Kaya mapapansin niyo po ang ating iglesia ay naging worldly. Okay? Kaya mananatili po ba tayo sa worldly, mga kapatid? Or lukewarm? Yung lukewarm po ay sinasabi ng Panginoon, be hot or cold, but not lukewarm. Kasi kung lukewarm po, mga kapatid, you will be spewed out. Isusuka ng Panginoon yung mga lukewarm. Kaya itong patungo sa Egypt, sila po ang isusuka ng Panginoon because they are not religious. They are worldly. Marami po ngayon sa ating iglesia ang worldly.
yan po ay susukan ng Panginoon. Ang mga tao lamang na nagnanais na magpagbabago sa kanilang buhay, revive and reform, mga kapatid sa loob ng iglesia. Sabi nga po rito sa Christ Object Lesson 315, daily the church is being converted to the world. Yan po ang kalagayan ng iglesia dahil yung mga leaders ay gray. Alam mo yung mga gray, mga kapatid, ay mga kuan ito, Pharisees, mga hypocrites. They are claiming to be righteous but not righteous. They are the one should be the one that will bring justice, but they are doing injustice. Katulad niyan mga kapatid, hatulan ka or sabihan ka na offshoot na hindi ka miyembro ng iglesia. So this is actually judging injustice. Bakit? Napatunayan po ba nila na tayo'y lumalabag sa kalooban ng Panginoon? So they are actually doing injustice. Sabi rito, TM 86, the conviction is gaining ground in the world that Seventh-day Adventists are giving the trumpet an uncertain sound, that they following in the path of worldlings. Kaya nga po yung ating church, ang Seventh-day Adventist po, ay turning back and following, sabi rito, the church has turned back from following Christ, her leader. Kaya hindi na po tama ang ginagawa ng iglesia. So there is actually a controversy na nangyayari sa loob. Kaya magkaroon po ng hilahan. Dalawang leaders. Isa ay para sa purification, ang isa naman ay para sa corruption ng ating iglesia. Kaya saan po tayo? So there is a purification of the church. Sabi po rito, what is the closing work for the church? Sabi rito, especially in the closing work for the church, in the sealing time of the 144,000 who are to stand without fault before the throne of God. Kaya mayroon pong purification, paglilinis po sa ating iglesia. Kaya nga po, mayroon pong itatayo. There are people who will stand against the worldliness of the church. At isa po tayo dyan, mga kapatid. We are not going away from the church, but we are preaching to the church that we need to repent. We need to come to Jesus. We need to follow the path of righteousness. Kaya nga po ito ay bago pa man po mangyari ang slaughter of Ezekiel 9, ay tayo po ay mapunta na po sa tinatawag natin na tama. Sabi po rito, sa Testimonies for the Church, Volume 5, 211, here we see that the church, the Lord's sanctuary, was the first to feel the stroke of the wrath of God. Sino po ang unang hatulan ng Panginoon? Ito po yung church. The ancient men, the leaders, mga pastor, those to whom God had given great light and who had stood as guardians of the spiritual interest of the people had betrayed their trust. Sila po ang unahin ng Panginoon. Na sila po ay they will be executed because God will purify the church. Sino po itong mga taong ito? These dumb dogs, mga aso na hindi tumatahol. Ibig sabihin mga kapatid, may mga leaders sa ating churches na alam nila mayroong danger na darating. Pero sabi rito, dumb dog sila. Bakit? Hindi sila magtatahol. Hindi sila magsasabi ng totoo sa iglesia. Kaya tayong mga membro, kung tayo ay sunod-sunuran lang, ay paano naman po tayo? Ito ay applicable also, mga kapatid,
sa iba't ibang mga iglesia. Kasi may mga iglesia na alam nila ang totoo. Alam nila na Sabat ay Sabado. Ang alam nila na pangilin ay araw ng Sabat, pero hindi nila tinuturo. Oh. So kung tayo po ay sunod-sunuran sa kanila, maliligaw tayo. So kasama tayo doon sa mga leaders na hindi nagtatahol. So these dumb dogs that would not bark are the ones who feel the just vengeance of the offended God. Men and maiden and little children all perish together. Yan po yung Ezekiel 9. Pag-aralan po natin yan on the other part. Is the slaughter literal? Yes, it will be literal. Dahil wala naman pong tinatawag na spiritual slaughter. Kaya nga po ay ayon po dyan sa Ezekiel chapter 9 na dadanak ang dugo. Dahil marami pong mamamatay at that time. Especially when the war, mangyari po kasi yung war. At that time, marami pong mga Adventist na mamatay. Dahil magpapadala po sila ng mga soldalo, mga army natin na mga Adventist ay mamamatay doon sa gera. Yan po ang ating binabantayan mga kapatid, na kung itong gera ay matuloy, especially po dyan sa South China Sea, ayan po ay nangyayari ngayon na nagbabanta na magkaroon po ng gera. At marami po ang nagpaplano ng mga leaders ng Philippines to go to other countries. Yan po yung ating mapapansin. So ito po yung bay horse given the chariot. Ito na po yung 144,000. They are the one that are strong. And the bay horse obey went forth and sought to go that they might walk to and fro. This is actually during the time when the loud cry begins. Okay? So, kung atin pong mapapansin, mayroon pong mensahe actually si David Gates in this part, but I will not go with that. So, ito po yung ating napag-aralan that Sister White told us. We three stood there on the depart platform, that a terrible storm of persecution was coming, like a windstorm that blew down every standing object. There was not a Seventh-day Adventist to be seen. They, like the disciples, forsook Christ and fled. All who had sought positions were never seen again. Yung mga leaders na tumatayo dyan sa pulpito, mga kapatid, hindi na makikita that time dahil sila po ay magtatago din. So during this time, there will be people that will not be identified. Na mga leaders sila pero hindi sila makatayo. Kaya nga po, God actually will raise up the common people that will be during the Jacob's time of trouble, mga kapatid. Just before the Ezekiel 9, ay mangyari po na itong kaganapan na may mga pastor na hindi makatayo. They will hid themselves. Magtatago po sila. Bakit? Dahil hindi sila nagsabi ng totoo. Kaya atulan po sila ng Panginoon. Kaya they will be prosecuted. They will be judged by the Lord Himself. Dahil ang galit po ng Panginoon ay kanyang ipapataw. At kaya nga po ay because there is no shepherd at the time, but God will raise up. Sabi di po sa verse 4, and I will set up as shepherds over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking. Ito na po yung pagtayo ng 144,000. Yung 144,000, sila po ang magpapakain. Papakain ng katotohanan. They will be fed with the righteousness of Christ.
the message, the pure message, mga kapatid. So ito po actually ito po mga passages na ito ay mga supporting passages lang po na nagbibigay sa atin ng katatagan sa ating katuruan na ito. Na ito po ay biblical, nanggaling po sa Biblia. We can read them in Isaiah chapter 66. Basahin niyo po yung from verse 15 to 20. Mapapansin niyo po dyan na ito po ay purification of the church, not second coming of Christ. Okay? So yan po yung ating lesson today. The Lord has no more time to start organizing a new church. Wala na po siyang itatayo pa na bago na iglesia. Kundi kanyang gagawin po ay lilinisin niya. He will only purify the one He has and use it to finish the work in the world in a time of the loud cry. The gospel in the world will never be finished by the present condition of the church. But till the tares are taken out, till after the purification of the church, then that will be the great gathering of the people. That's why there is the second mountain. Yung second mountain na ito, mga kapatid, yan na po yung purified church. Na wala na pong makasalanan, wala na pong wicked among the people of God. They are all purified. Ibabalik po ng Panginoon yung purity na nawasak po sa kapanahunan ng mga martyrs. At itatayo po ng Panginoon ang kanyang iglesia in these last days. Okay? So any question po, any reaction sa study natin today? Yung first mountain Sige, po, sige yun po. yung na-purify na church ng panahon ng mga apostles. Yes po. Tapos sa panahon naman po natin ngayon ang panahon, yung second mountain. Yes po. Yun po yung pinopurify ni Lord. Oo, yung Na, 144,000 will stand. opo, na makatatayo. Opo. At dun po sa horse na nasa yung matingkad na gray na kulay, Opo. yung huli pong horse, ang ano po nun ay mga nagsasalita, yung mga horse, yung people nagsasalita, 144,000. Opo. Para po dun sa darating na yung pong darating na kahirapan. May tanong po ako tungkol doon. Opo. Yun po bang pagdating ng slaughter na may karitong dala ang angel ay mauna po ba yun dun sa halimaw, the 666? Yung No. tatak po? No. Ang una po ay napansin natin sa pag-aaral natin last week, no? Sa Revelation chapter 14 na si Jesus, yung Son of Man, ay mayroon po siyang karit, ano? Opo. Yung unang judgment na yan ay maikwan po yan sa church. Okay? Yung Revelation 14, yung First Peter Revelation 14. Opo. 14. Opo. Yan po ay patungkol sa judgment sa church. Kaya ang maiwan po dyan, pag-harvest po ni Christ, yan po yung Ezekiel 9. Okay? Opo. So ang matitira po ay 144,000 buhay. Okay? Yan po yung Opo. first fruit. First fruit po yan. Opo. Okay? Ngayon, sa verse 17, may another angel na may karit. Okay? Opo, dalawa. Yan na po yung pag-harvest po sa sanglibutan. Pagkatapos po ma-harvest yung great multitude, ay yun na po yung tinatawag natin 7 last plagues. Yung 7 last plagues, dun po maiihayag. Doon po yun sa sanglibutan. Opo. Ililigtas muna ng Panginoon yung great multitude. Kukunin niya muna doon. Dalhin sa kingdom. Dalhin niya sa kingdom yun kasi maghihintay sila sa pagdating ni Kristo. Di po ba? So, habang po yan na ang mga righteous doon sa world
sa Babylon po. Kaya Revelation 18 ay nagsasabi, come out of her, my people. So ipalabas niya ng Panginoon, labas kayo dyan. Sa lahat ng mga reliyon po yan. Ibig sabihin, Pentecostal, mga Saksi ni Jehovah, lahat po yan ay palabasin po doon. I-gather po yan sa great multitude. Yan na po yung tinatawag natin na second fruit. Kaya sa ngayon po, kung naabutan po kayo nitong mensahe na ito, at naging Adventista kayo, Seventh-day Adventist kayo, ay kasama po kayo sa 144,000. Oh. Amen. Oo. Amen. Po. At kung halimbawa ay matanda na po tayo, ano? At hindi po natin kakayanin. Ang Diyos po ay magpapahinga sa atin. Ibig sabihin, you have hope. May pag-asa ka. Dahil mayroon pong pagkabuhay na magmuli, special resurrection po. Na bago po yung pagbuhos po ng 7 last plagues, ay bubuhayin din po yung mga namatay at dalhin doon sa kingdom para makita nila si Kristo. Pagdating ni Kristo, ay hindi na sila mamatay dahil binuhay po sila doon sa kamatayan. Okay? So there is actually a resurrection that will enable them to see Jesus face to face. Okay? So dalawang kwan po, dalawang pagpatay ano. Una, Ezekiel 9 para po yan sa church. Okay? Yun po yung unang pag-harvest. Ang pangalawang harvest po ay yun naman po sa sanglibutan. Yun na po yung tinatawag natin 7 last plagues. Dahil ito po ay papatayin yung mga wicked in the world. Amen. Salamat Dito naman po sa Ezekiel 9, ang papatayin po ay wicked in the church. In the church. Opo, wicked in the church. Kasi ayaw ng Panginoon na may wicked sa kanyang iglesia. Kaya i-purify niya muna. Bago po gagamitin niya, ay purify niya muna para magkaroon ng tinatawag nating pure church, triumphant church. Sige, Sister Marian, ano pong... Sa ato pa, Brother Glenn, Apo. ni anang panahon na nga i-gather na ang great multitude, daghan ang mutabang, dili lang kay ang 144,000 Yes. lang. Actually, may na-mention po sa chapter 9 ng Revelation, chapter 9, verse 16. Ilan po? 200 million. Ay, mauna di ay na ang mutabang. Yes po, yan na po yung very great work. Kaya nga po yung pag-swell ng sabi doon sa early writings, di ba? 277. The fourth angel message will give force and power to the third angel's message, and it will swell into a loud cry. Bakit po? Those strangers, yung mga strangers po, ay makisali doon sa 144,000. At marami pong nasyon ang mag-gather. At it will swell. At yun po ang maging bunga ng 144,000. And it will be 200 million that will help in the gathering of the great multitude. Yan na po talagang dadami po siya. Kaya yung small stone ay maging malaking bundok at punuin ang lupa. Yan po yung application sa mga prophecy na ating pinag-aralan. Okay? Sa ato pa, ang fourth angels, ang kadto nang ni ana na ng panahon na sa pag-gather na. Sa ngayon po, yung fourth angel's message ay nandito na. Ang message lang na siya. Ang message lang po yan. Pero ang power, wala pa po. Okay. Ang third angels, sa panahon pa na sa 1844? 1844 up to now. Mga kapatid, ano? Okay. Yung kay Ellen G. White ni mensahe. Okay. Okay, si Ellen G. White po nagdala ng third angel's message. So, ang fourth angel's message po ay si Brother Victor Hotif. Ang kinsa? Brother Victor Hotif. Ang unsa? Ang? Fourth angel's message. Ang message. Apo. Natingalan manggod ko, Brother Glenn. Kaya Yes. ingon man ang igsuon nato sa Mother Church nga ang first angel ang mga apostolis.
Ang third Ah. angel, kita. Dili pa ko unsa kita. Ang problema man lang gud kay kung mopataas ko sa kong kamot, dili man ko nila entertainon. Moingon madayon, wala na tay oras, wala na. Di Oo. dili ko kasulti. Oo. Pero Pero nandiyan po brother, sa Spirit of Prophecy na yung pag-sound po ng first angel and second angel ay that was actually 1843, 1844. Si William Miller po ang nagdala niyan. okay. Tapos ang third angels po ay yan na po si Ellen G. White. Okay. So, yung third angel actually, pag tinawag mong third angel is the sounding of the first, second, and third. Yan na po ang buo. So sa Seventh-day Adventist ay dala na natin yung 1, 2, 3 na messages. Okay, okay. Brother Glenn, Apo. sa karon nga panahon na, unsa man gabubo na ang balang espiritu? The spirit of truth is here. Pero Wala yung kayo nako, power. wala kayo nako na sabti Brother Glenn, ang buot ipasabot sa hinog na. Aha. Yung maghinog po, yung if you are settled in the truth. Kaya may sealing time. Ang 144,000 po yung hinog. Okay, okay. Okay, dahil may silyo po sila, hindi na po sila mamamatay. Sila po yung 11th hour worker. Okay, okay. Okay? So, klaro? Klaro. Okay. So, I hope na itong purification of the church in another angle ito. Another purification na study rin ay Ezekiel 9 at saka Daniel 2. May purification din po doon. So, ito po yung Zechariah chapter 6 ay tiningnan natin sa other angle at nandito nga po sa fourth chariot na ang fourth chariot po ay may dalawang leadership. Isang church lang siya pero dalawang leader. Yung for purification, tayo po kasi mga Seventh-day Adventist na Davidian ay purification. Yung mga pastor naman ay hinahayaan lang nila. They are the dumb dogs. Hindi sila nagbabark. Tayo naman ay bark ng bark na mayroong judgment na darating po sa ating iglesia. Pero ang ating mga pastor ay they are not preaching the investigative judgment for the living. Itong purification of the church. Okay? So, mayroon pa pong bang pahabol? So, Gamay lang Brother Glenn. sige po. Sa ako lang na sa dito pa ko sa una sa Sambuang ganing ingon mangyod ang si pastor nga ang kanang Ezekiel 9 dili na siya literal, symbolical. Inko pastor na may mabasa. Wala na pod ko niya gi-entertain. Wala talaga po 'yan kasi ang kanila pong pagkaunawa niya ay sabi nila na spiritual slaughter daw po 'yan. Hindi po siya literal. Sabi ko naman, ay mayroon bang spiritual slaughter? Ano bang ibig sabihin ng spiritual slaughter? Wala naman silang sagot. Sabi sa 1MR 260 sa manuscript release volume 1 260 na Ezekiel 9 will be literally fulfilled. So talagang strictly po siya na literal po siya at walang tinatawag na spiritual slaughter. Ano bang spiritual slaughter? Wala po silang kwan dyan. So yan po ay literal na pagpapatay dahil yan po ay judgment ng Panginoon sa kanyang iglesia dahil may mga wicked na mga leaders sa loob ng ating iglesia na siyang nagdudulot na nagpapatagal ng pagdating ng ating Panginoon or yung pagbagal ng gawain dito sa lupa. Okay? Okay, so kung wala na po ay pasalamat po tayo sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Who can volunteer for our closing prayer po? Sister Susan, okay ka lang dyan? Opo, Pray, sige po. opo. Meron lang pong mga tundog sa paligid ko. Typing man na lang. Ama, nakakagalak po na ikaw ay Diyos na nagbibigay ng kaunawaan sa kapangyarihan ng Espiritu.
Yes po. Salamat po sa dugo na nagko-cover sa amin ngayon. At nagpapasalamat kami sa kabutihan mo na ikaw ay Diyos na nagbibigay ng aming tagapagturo. Salamat sa kapangyarihan ng Holy Spirit na nag-guide upang yung knowledge and wisdom ni Lord Jesus ay tunay na dumaloy. Kaya thank you, Lord. Yes, Lord. Ang mga bagay sa na kasalukuyan at ganyan din po sa hinaharap ang future namin ay sa iyo na po namin pinagtitiwala at salamat Lord. po na meron po kaming hope na galing sa iyo na yung biyaya ng pag-ibig na iyo pong sinimulan sa aming buhay magpapatuloy sa Yes. pagitan ng aming pag-aaral. Kaya thank you Lord sa po ni Brother Glenn na kanyang sambahayan. Patuloy po ninyo silang palakasin at ilayo sa anumang anyo na masama. Salamat po na ikaw po ang nagsabi sa amin na hindi mo kami iiwan. You never leave us nor forsake us. Yes, Thank Lord. you God sa presensya mo ngayong umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Let the words of our mouth and the And the meditations of our meditation of our hearts heart be be acceptable acceptable unto unto thy thy sight. sight, O O Lord, Lord, and our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. Maraming salamat. Amen. Po. Amen. Maraming salamat Okay, po. God Kaayo. bless. Thank you po. Okay, thank you so much for those who are following our Thank you po. Facebook. God bless you Thank po you po. sa Bye-bye lahat. po. Sige, God bless bye-bye. you. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Shout out po doon sa ating mga followers sa Facebook po. God bless you all and see you next week. Next week we will just announce whatever will be the updates, okay? Okay, bye-bye.